Pinag-uusapan pa rin natin ang binubuong database para sa senior citizens kasama si National Commission of Senior Citizens Chairman Franklin Quijano. So sir, kanina pinag-uusapan natin ang layunin ng pagbuo nitong database na ito at we also touched on kung paano yung proseso. So pwede nga po online sa ncsc.gov.ph. Pero paano po kung walang access sa online? Saan pwedeng magparehistro? We have mentioned na kaya pong magrehistro maski gamit lang ang cellphone at magpatulong tayo sa ating mga anak at apo kung hindi tayo marunong o mga kapitbahay o OSCA or FISCAP. Pero kung wala talagang online, then yung nasa link ng ncsc.gov.ph pwede naman nating iprinta at susulatan at doon i-encode natin. So marami pong mga local governments dahil tinulungan din tayo ng DILG, Miss Menchu. Maraming local governments na nag-imprinta ng data form at yung mga data form na nakuha nila, sila na nga mismo ang nag-encode. Yung iba na ayaw mag-encode or walang kakayahan mag-encode, binibigay din nila ito through channel at tinatanggap natin ito. Of course, we would like to really encourage all local governments na encode nila dahil yung papel na mahawakan nila will also be their record, which should also be kept dahil very confidential po ang mga data na nasa data form. Okay, so once po na na-encode na yung lahat or nakapag-rehistro na, submit na nila online, paano po malalaman ng isang senior citizen na talagang pumasok, registered na sila dun sa database? May registry number po ang senior citizen na nagre-rehistro at may access code din. So if they take note, isulat lang nila o i-memorize nila yung RRN na yung registry number at saka yung passcode, then pwede nilang matingnan uli kung talagang narehistro ba sila. Or if not, ang isang alternative, Ms. Mencho, is isulat nila ang pangalan nila at ang kanilang birth date. Okay. At malalaman din nila kung talagang narehistro ba sila. Okay, pero para sa mga nagparehistro pero may gustong palitang detalye, paano po ang dapat gawin? Well, Ms. Mencho, pagka ganon, we would like to receive a letter or a note galing sa kanila kasi hindi madaling i-change yan. Kailangan talaga ng authority ng may-ari kung kailangan may-change. And that is why once na ipasok na nila, dapat before ipasok, kailangan klaro yung isusulat nila at once na ipasok na nila, hindi na po madaling i-change, lalong-lalo na yung mga substantial na data tulad ng pangalan at date of birth. Saan po nila ipapadala po itong sulat na sinasabi nyo po na kailangan na parang letter of request? Pwede pong sa link natin sa ncsc.gov.ph or pwede rin sa ating email ph.ncsc@gmail.com. Alright. Maraming salamat, National Commission of